Imagine niyo kaaway niya 'to tapos, nagigigil ka, 'di ba? Welcome to my channel. This is the second series of Polymer Clay 101. So first video, I talked about the basic polymer clay tools that you can invest on if you want to try polymer clay as a hobby or you would like to try polymer clay as your business. I can teach you guys on what I've learned so far with my 11 years in polymer claying. I will work on 3 mug orders. So katulad nito. Already done with these. Diba? Cute. So it's a gift for his mom and dad. So tig-isa sila. That's why it says mama and papa. And then yung nag-order is, ito yung sa kanya, standee. This is a 7-inch standee. Hindi ko pa siya nabe-bake, but I'm planning to bake it later. Once I'm done with my vlog. I'm gonna talk about the common mistakes that I've learned. I'm gonna categorize it into 4. Una is the work area, second purchases, and then pangatlo baking, and then pang-apat is the goal. Since nagwo-work tayo sa polymer clay, every now and then, kahit ano yung nakalagay na yung mga dumi natin sa kamay and yung dumi natin sa surface area, would definitely stick to our polymer clay. And that's why it's very important for you to invest on wet wipes, alcohol. Every now and then, I'm washing my hands, especially magta-transition from colored to white or from colored to flesh. To clean your surface area before, especially yung mga tools na ginamit mo, during and then after. So, ganun ako maglinis ng aking mga gamit. Second, purchases. Sabi ko nga dun sa unang vlog, you don't need to purchase several colors. Just to share, I initially purchased yung mga feeling ko papatok. Like, different shades ng violet, different shades ng pink. Yun. Ang dami ko ng violet and pink dito na hindi ko naman nagagamit. Na-discuss ko din sa unang video ko what are the 5 primary colors that you can purchase para makapagsimula na rin kayo sa pagpo-polymer clay. Sinabi ko rin doon sa first video ko, you don't need to have complete tools before you even start. I provided alternatives kung ano yung pwede nyo magamit na hindi kayo bibili ng kahit na claying tools. Kasi ang mahal din kayo, kung may isang bagay kayo na unang-unang i-invest, I would highly recommend 2 things na the pasta machine. Ang pangalawa is the oven thermometer sa baking part. Hindi agad ako nag-invest sa oven thermometer. Although I've already discussed this doon sa first video, hindi kasi accurate yung temperature na nakikita natin sa ating mga oven. Habang tumatagal, nagbabago siya. So, ano ba yung mga possible repercussions kapag walang oven thermometer? So, I discussed that din sa unang video and it's prone to cracks or masusunog yung gawa natin. So, although may mga hacks naman, din sa nasunog kasi once it's burnt, there's no turning back na kasi itim na yun. Wala na tayong magagawa dun. But, kapag nagkaroon ng crack, yun, pwede pang remedyohan yun. And then, the goal. You are in the process of getting your relationship pa muna sa polymer clay. Ito yung testing phase, kumbaga, if polymer clay will work for you or if it's really what you want. Kasi minsan, na-excite lang tayo sa umpisa, hindi natin alam na, in the long run, marirealize natin, we need a lot of patience pala and we need a lot of time para makagawa ng isang creation sa polymer clay. Huwag muna nating i-goal na kumita. Minsan, sa sobrang pressured natin na kumita, hindi na natin na-enjoy yung mga ginagawa natin. And if we are not enjoying what we are doing, actually, it will reflect on your creation. And at the same time, we need to sustain. Kaya nga tayo
nagbe-business, para dun sa mga gusto mag-business. Kasi we want to have financial freedom, and at the same time, we need a business that can sustain us. And how are we gonna have sustainability if from the very beginning we are not enjoying what we are doing, di ba? Kung ang goal lang natin is kumita agad-agad, isa yan sa mga mistake. When I started sa polymer clay, ang goal ko lang talaga is mag-create. Kasi kahit dati pa, mahilig talaga ako sa mga arts and crafts. When I started my business, hindi lang din ako sa polymer clay nag-start. I'm not sure if familiar kayo sa Shrinky Dinks. Nagkataon lang na may mga gustong bumili. Just yung mga katrabaho ko din, no? Naisip ko, bakit kaya di na lang siyang gawing business? Pero ang dami kong pinagdaanan ng mga creations sa polymer clay na hindi siya for the benta, but just for the sake of practice lang talaga and just for the sake of creating. Kasi nakakatanggal din siya ng stress, sa totoo lang. Ito, imagine niyo kaaway niya to, tapos, nagigigil ka, diba? Parang ganun lang din yun. Going back, if your goal is to earn, wag muna yun. Kasi, again, ang goal natin is to have sustainability. And i-enjoy muna natin yung process. And matuto muna tayo kasi magkakamali at nagkakamali ka dyan, masusunugan ka, mawawala ka ng pasensya. Lahat yan, daraan kayo dyan. But, again, matututo din tayo in the long run. And pag natuto tayo in the long run, money will follow. Kasi doon na yung part or doon na yung phase na ma-enjoy mo na yung ginagawa mo. Sabi ko nga, 'di ba, it will reflect on your creations. Ayun lang naman, and I hope you guys are able to enjoy itong mga session na to and may natututunan kayo. When I started din naman sa polymer clay, search din ako. I hope may natutulungan tayo na mga aspiring clay artists dyan. And if you wanna know more information about polymer clay, just let me know para I can share more knowledge to you guys. While I'm taking this video, I've already created 4 faces. Yeah. Ayun lang naman. Thank you for watching, guys.